Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi tumabi si Adriel kay Cassandra ng gabing iyon kahit na gustong-gusto na niya itong puntahan sa kwarto nito. Alam niyang galit ito sa kanya at hindi siya makatulog dahil doon. Iniwasan niya ito upang mapatunayan niya sa kanyang sarili na kaya niyang mabuhay nang wala ito, na hindi nakadepende rito ang kanyang kaligayahan. Masyado siya nag-enjoy kasama ito noong nasa winery sila. Marami silang magagandang alaalang na iwan doon. Kahit na may trahedya nangyari, ay hindi pa rin iyon nakahadlang para maramdaman niya naging masaya siya ng mga nagdaang araw dahil kasama niya si Cassandra. Tumulong ito sa pag-aalaga kay Wade kahit na alam niya nasasaktan ito dahil hindi man lang nito nagawang alagaan ang sarili nitong anak. He admired her very much then, to the point that he wanted to tear the contract and tell her to stay with him dahil masaya siyang kasama ito at alam niyang tanggap siya nito kahit na nagigising siya sa gabi dahil sa mga masasamang panaginip. Pero nang araw na inilibing si Steph, napagtanto niyang hindi niya ito pwedeng panatilihin sa kanyang tabi. She deserved better. She deserved a man who was not damaged by life and can love her. And she deserved to have a home. Alam niyang tumatakbo sa isip nito habang kausap niya ito kanina. Gusto nitong ampunin nila si Wade upang mag-iisang masayang pamilya sila. Isang parte niya ay gustong sumang-ayon sa ideyang iyon, ngunit ang isang parte niyon ay hindi. Alam niya maintindihan din siya ni Cassandra balang araw. Kinabukasan ay sabay sila nag-almusal. Hindi pa rin siya kinakausap nito. Tahimik lang itong kumakain, kaya hindi na rin siya nag-abalang magbukas ng paksa. Ngunit pinakikiramdaman pa rin niya ito. I'm leaving, maya-maya sabi nito. Kumunot ang noo niya. Saan ka pupunta? Tanong niya. Babalik na ako sa Pilipinas. Saglit na hindi siya nakapagsalita dahil sa sinabi nito. Aalis na ito? Iiwan na siya nito? Pero may usapan tayo. Alam ko rin na hindi mo titigilan ang pagtulong kay Uncle Johnny. Masyado ka mabait para gawin yun. Iyon lang naman ang dahilan kaya ako nananatili rito. Pwede kong gawin yun. Pananakot niya rito. Ang La Familia ay sayo. Gagawa ko ng kasulatan na nagsasabing walang habol ng pamilya ko sa kwintas na yun. Hindi ko naman gustong kwintas mo, kaya ko lang nagawin kunin yun ay para maipagamot si Uncle Johnny. Ngayon, hindi ko na yun kailangan, wala na akong pakialam sa kwintas na yun. Will you at least tell me why? Nagbaba ito ng tingin at saka bumuntong hininga. Because I love you. Dahil gusto ko maging masaya ka at alam kong hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko na kayang tumira dito kasama ka. Kung may pagmamalasakit ka sa akin, kahit kaunti, ay hahayaan mo akong umalis. Pakiramdam niya ay may pumipiga sa puso niya dahil sa mga sinabi nito. Hindi niya kayang mawala ito. At least, not now. Hindi niya ito pwedeng itali sa tabi niya para lang sa pansariling pangangailangan niya. No matter how much he wanted to. Okay, maya-maya sabi niya. Tumikim siya upang alisin ang bikig sa kanyang lalamunan. I will make the arrangements. Nakatulala si Cassandra habang pinapanood ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kasalukuyan siya nasa isang convenience store. She felt numb, but not from the cold. Nakabalik na siya sa Pilipinas, may 3 linggo na nakararaan. Tinapos lang niya ang cocktail party ni dinao sa bahay ni Adriel ng gabing iyon bago siya umalis ng Argentina. Nakilala niya ang isang mag-asawang malamang ay pwedeng umampon kay Wade. Masaya nakisalamuha si Adriel sa mga bisita na parang wala nangyari sa pagitan nila. Pumayag agad ito sa gusto niya mangyari. Inisip niya na wala talaga siyang halaga rito, ngunit isang bahagi niya ang nananalangin na sana ipigilan siya nito, na kahit paano ay may halaga talaga siya dito. Ngunit hindi nangyari ang gusto niya mangyari. Kinabukasan ay hindi na niya ito inabutan, na para bang sinadya nito ang maagang pag-alis upang hindi siya makita nito. Nagpa siyang lumabas. Kahit na malakas ang buhos ng ulan ay wala siyang pakialam. Gusto lang niya makauwi na agad.
Hindi man lang sinubukan ni Adriel na tawagan siya upang kumustahin mula na umalis siya sa bahay na ito. Inaasahan na niya na ipadadala nito ang kanilang divorce papers, ngunit naisip din niya maaga pa para doon. Maybe it will come one of these days. Marami rin naman magagandang bagay na nangyari. Nagiging maayos na lagay ni Uncle Johnny. Malapit na ito umuwi mula sa ospital. Kailangan nga lang nitong bumalik doon 2 beses sa isang linggo para sa pagpapatuloy ng treatment nito. Tinahak na niya ang daan pabalik sa apartment niya. Na makapasok siya roon ay nagpasya siya magluto ng instant noodles para sa hapunan dahil wala naman siyang ganang kumain. Nasa kalagitnaan na siya ng pagluluto nang biglang tumunog ang doorbell. Nakakunot-noo siya. Sino naman kaya iyon? Isang delivery man na may hawak na maliit na kahon ang napagbuksan niya. Biglang tumahip ang kanyang dibdib. Iyon na kayang divorce papers nila ni Adriel? Ngunit iwinaksi niya iyon sa isip niya. Nang mapirmahan ng form, ay nagpasalamat siya sa delivery man at bumalik na sa loob. Nang makabalik siya sa kusina, ay binuksan niya ang kahon. Isang mahabang kahita ang nakita niya sa loob niyon na lalo nagpalalim sa gatla sa kanyang noo. Nang tuluyan niya mabuksan ang kahita, ay nalaglag ang mga panga niya at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya maaring magkamali. Pero bakit nandoon iyon? Tinignan niya ang kahon. Walang return address na nakasulat doon. Muli niya ibinalik ang tingin sa kumikinang na kwinta sa harap niya. Dinampot niya ang sulat na nakalagay sa ibabaw ng La Familia. Nakatulala si Adriel habang nakatanaw sa labas ng 21st floor ng hotel suite na kinaroroonan niya. Kanina pa niya paulit-ulit at tinatanong sa sarili niya kung darating bang taong hinihintay niya. Of course she'll come. He had sent the La Familia to her as a sign of his surrender. Ngunit nagustuhan kaya nito iyon o nagalit ito sa kanya? Ikiniyom niya ang kanyang kamay bago naiinis na hinimas ang kanyang batok. Tinignan niya ang posas na binili niya. Magagawa nga kaya niya ng tama mga plinano niyang gawin? Oo nga, dahil pupunta siya. Ang sabi sa kanya ni Cassandra ay mahal siya nito. At iyon ang pinanghawakan niya sa nakalipas sa 3 linggo. Paulit-ulit na umaalingaw iyon sa kanyang tainga. Ang akala niya nung una ay mas tamang palayain na lang niya ito. Ngunit nagkamali siya dahil hindi na bumalik sa dating lahat mula nang umalis ito sa bahay niya. Sinubukan niyang ibalik sa dating lahat. Inabala niya ang sarili sa pagpapatakbo ng mga negosyo at ng foundation niya. Pinilit din niya kalimutan ito, ngunit hindi niya nagawa. And that was when he realized what a fool he had been. Kaya naman determinado na siya ngayon na suyuin ito at sabihin ditong bumalik na ito sa kanya. The hell with his pride. Cassandra was the most important person in his life at handa siyang patunayan iyon dito sa oras dumating ito. Dinampot niya ang posas. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa kanyang silid. Hindi na nag-abala si Cassandra na magpalit ng damit at basta na lang sumakay sa naghihintay na sasakyan sa kanya. Dala ang kahita na naglalaman ng La Familia. Ngunit habang palapit siya ng palapit sa kanyang destinasyon ay unti-unting bumabangon ang kaba sa puso niya. At lalong dumadagong-do ang tibok niyon na makarating sila sa hotel na kinaroroonan ni Adriel. Ang akala niya ay susundin siya nito sa lobby, ngunit binigyan lamang siya ng instruction ng isang hotel staff at saka inabutan ng access card bago inihatid sa elevator. Nang marating niya ang ika-21 palapag ay namangha siya sa kaelegantihan ng lugar. Isinuksok niya sa butas ang access card na hawak niya nang marating niya ang kwartong kinaroroonan ni Adriel. Wala siya nakitang tao sa loob pagpasok niya. Madilim ang paligid. Nasaan na kaya ito? Adriel? Tawag niya dito. I'm here, sagot nito. Sinundan niya ang pinanggalingan ng boses nito at halos pangupusan siya ng hininga na makitang itsura nito. Parente nakaupo ito sa kama habang nakasandal sa headboard. Nakaposas ang isang kamay nito sa bedpost. Agad tumakbo siya palapit dito at basta na lang binitawan ang bag na dala niya. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakaposas? Nagpapanik na tanong niya. Therapy, simpleng sagot nito. Nasaan ang susi? Hindi ko alam eh. Itinapon ko yun sa hindi ko maaabot. Pagkatapos ko iposas ang sarili ko. Nababaliw ka na talaga. Asik niya. Naiinis siya dahil sa ginagawa nito. Siguro nga, pero kailangan kong gumawa ng paraan para matapos na ito. Pinamaywangan niya ito. Maraming paraan para matapos iyang paghihirap mo. Hindi mo kailangang iposes sa sarili mo.
Paano kung hindi ako dumating? Alam ko naman na darating ka eh. Paano kung hindi ko natanggap ang ipinadala mo? Paano kung ginabi ako ng uwi at hindi ako naabutan ng delivery man? I have faith. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Hindi ka ba pwedeng tumawag na lang sa akin? Bigla naging malikot ang mga mata nito. Baka kasi hindi mo ko kausapin at pakinggan eh. At sa tingin mo, makikinig ako sa'yo dahil lang sa ginawa mong ito. Bumaba siya ng kama at sinubukang hanapin ang susi. Gusto niya makawala na ito sa pagkakaposas nito. Oo, galit pa siya rito. Naiinis pa siya. Ngunit, hindi niya kaya makita ito nahihirapan at nasasaktan. Sarili niya sinasaktan niya kapag nakikita niya nasasaktan na lalaking mahal niya. Nang sa wakas ay matagpuan niyang susi, ay pinakawalan na niya ito. Inilapit ito ang mukha sa kanyang dibdib at damang-dama niya ang namuong init sa kanyang katawan. Agad na niyakap siya nito bago pa niya mahulaan ang susunod na hakbang nito. I missed you, my little kitten. Anas nito. Hinawakan niya magkabilang balikat nito at marahang itinulak ito upang pakawalan siya nito. Humalakip-kip siya habang matamang nakatingin dito. You're mad at me, he stated. A bit, and hurt, and confused. Hindi niya alam kung kaya pa niyang gawin ang sinisigaw ng kanyang katawan. She knew that he wanted her, but he can only satisfy her physical need, not the emotional one. Kapag nanatili silang ganoon, ay lalo lang siyang masasaktan. Hindi niya alam kung ano na ang mangyayari sa kanya kapag dumating ang panahon na magsawa na ito sa kanya. You have every right to be mad at me, I know, and I understand. At bakit ka nandito? Kinakain ka ba ng konsensya mo? Nagulat siya sa sarili niya dahil lahat ng sama ng loob at kahit na nararamdaman niya ay lumalabas na ngayon. Hindi nito alam kung anong ginagawa nito sa kanya. Ipinadala nito sa kanyang kwintas na may kasamang note. Imbes na magtapat ito nararamdaman nitong pag-ibig sa kanya, hayon at ipinosas nitong sa sarili sa kama. Hindi nito alam kung gaanong takot ang nararamdaman niya na makita niya ito sa ganoong ayos. Binabangungot na naman ako, mahinang sabi nito. Ipinasok nito ang dalawang kamay sa bulsa ng pantalon nito. Mas malala na nangyayari ngayon. At sa tingin mo, ang ginawang pagpo sa sarili mo ay makakatulong sa'yo. Hindi ko iniisip na makakatulong yun. Ngunit handa akong subukan. Kailan pa naging malala mga panaginip mo? Paano mo nasabing malala? Dahil kasama ka na sa mga panaginip ko. Isa ka na sa mga hindi ko kayang iligtas. Okay lang ako at kaya kong patunayan yan sa'yo. Pero hindi na ako makatulog na maayos dahil wala ka sa tabi ko. Giit nito. At anong solusyon na isip mo na bumalik ako kasama mo sa Argentina at matulog katabi mo gabi-gabi? Oo. No. Damn him. Paano nito nasasabi nang walang pag-aalinlangan man lang ang mga sinasabi nito sa kanya ngayon? Gusto nitong sumama siya dito sa bansa nito dahil lang maayos ang tulog nito kapag nasa tabi siya nito. Ask other women. Bumaga ito ng hangin at isinuklay ang mga daliri sa buhok nito. Seriously, I'm doing this all wrong. Pansin ko nga, hinawakan siya nito na mahigpit sa magkabilang balikat. I need you, Cassandra. At gago ako dahil pinakawalan pa kita. Nagsisimula na magtubig ang kanyang mga mata. Matagal na niyang gustong marinig ang mga salitang iyon mula rito. Ngunit kaya pa ba niyang paniwalaan ito ngayong pulos sakit na lang ibinigay nito sa kanya? Ano nagpabago ng isip mo? Ang mga panaginip mo? Hindi sapat ang mga panaginip para maniwala ko sa'yo. Pinakawalan siya nito at nanglakad palapit sa bintana. Bagsak ang mga balikat nito habang nakadungaw ito roon. Natatakot ako, Cassandra. I'm afraid because for the first time, I cared for somebody's happiness more than my own. Litong humarap sa kanya. Hindi ako magaling sa mga ganito at alam kong walang rason para magtiwala ka sa akin. Pero gusto kong sabihin sa iyo na mahal kita. I love you more than I love myself. Bakit ngayon mo lang sinabi, Adriel? Aniya, habang pinupunasan ng basang pisngi. Dahil alam kong hindi ako nararapat para sa iyo. I'm ruined and broken, Cassandra. It's unfair to ask you to fix it. Pero ikaw lang ang may kakayahang gumawa nun. Without you, I'm lost. Alam kong selfish ako, pero gusto ko bumalik ka sa akin. Nangihinang umupo siya sa dulo ng kama. I love you, Adriel, but I'm scared too. Hindi na ako pwede magkaanak. You deserve to have children of your own. Anong kasiguruhan na hindi mo ko susumbatan sa kakulungan kong yun sa mga susunod na taon?
Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo, Adriel. I have nothing to do with your happiness. You have everything to do with it. Dahil kung hindi ka muling dumating sa buhay ko, hindi ko malalaman na may kakayahan akong lumaban ang mga bagay na kinatatakutan ko. Hindi ko makakayang lampasan ang masalimuot na nakaraang pilit kong kinalilimutan. Ikaw ang nagturo sa akin noon. Naglakad ito palapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. Ikinalong nito mga kamay niya sa kanyang mga kamay. And of all people, you should be the one to know that a family is built on love, not genetics. Pahayag nito. Alam mo ba kung bakit ipinadala ko sa iyong kwintas? Tanong nito maya-maya. No, dahil walang idinulot sa akin ang kwintas na yon. Puro sakit at galit ang nararamdaman ko. Wala na mapunta iyan sa akin. Surely, it's the devil's heart. Ayoko nang manatiling alipin ang aking nakaraan. Gusto ko na maging masaya. At mangyayari lang yun kapag bumalik ka na sa akin. And how is giving me the necklace letting go of the past? Dahil pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong gawin doon. Pwede mo ibenta yun o ibigay kay Uncle Johnny. Wala na akong pakialam. Basta ang gusto ko na lang ay ang makasama ka habang buhay. Hindi mo pwedeng basta na lang iyon ipamigay, Adriel. Sa pamilya mong kwintas na yun. At malaking hirap na pinagdaanan mo para mapasa kamay mo iyon. Nag-uumpisa nang umusbong ang pag-asa sa puso niya. Pag-asa na may naghihintay na magandang kinabukasan para sa kanilang dalawa. Ngunit nakakaramdam pa rin siya ng pag-aalinlangan. It's yours now, as I am. My life is meaningless without you, my love. Pero wala na akong kakayahang bigyan ka ng anak, Adriel. Isasakripisyo mo ba yun para lang makasama ko? May choice ka samantalang ako ay wala na. He kissed her hand and then he cupped her face and kissed her on the lips. I love you, Cassandra. Ikaw lang ang buhay ko at kaligayahan. Wala akong pakialam kung hindi mo ako mabigyan ng anak. Ikaw lang gusto ko. You'll regret it. Susumbatan mo. Hindi ko gagawin yun. Masyado kitang mahal para gawin ko yun sa'yo. Ikaw ang bumuo sa pagkatao ko. Kailangan kita. Kailangan ka ni Wade. Wade? He needs a stable life and we can give it to him. I want us to be the one who'll give it to him. Ang akala ko ba, nakahanap ka na ng pamilya na pagbibigyan sa kanya? We are his family, Cassandra. Sina Mariel at Maye. Tayong lahat ang magiging pamilya ni Wade. Mariin niya ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi patas itong ginagawa mo sa akin, Adriel. Nakalabing reklamo niya. I don't care. All I know is that I love you. I want to wake up each morning with you by my side. I want to spend every day with you. Talking, arguing, making love, and taking care of Wade. I love you. At gusto kong malaman mo na ikaw lang sinabihan ko niya bukod sa aking ina. Hinaplos niya ang mukha nito. Naniniwala na siya dito. Gustong sumabog ng dibdib niya sa sobrang kaligayahang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Please, Cassandra, say that you want to be with me. Say that you love me. I can't do this without you. I already do love you, Adriel. So much that it scares me. Then say that you'll marry me and be my wife forever. Luckily, kasal na tayo. At asawa mo na ako. Natatawang paalaala niya dito. Then, we can go to the honeymoon part. My favorite part. Sabi nito. Nito, tumayo na ito at sumampa sa kama. Kung wala ka nang sasabihin, halika na rito. Dahil marami pa akong gustong gawin sa'yo bago matapos ang gabing ito. Natatawang sumunod naman siya sa inuutos nito. It was a very wonderful night for both of them. Indeed. Muli po, mga mahal namin taga-subaybay, marami pong salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming munting channel. Ingat po, and God bless!